mga nagbabagang balita. Anim na katao biktima ng walang habas na pananaksak ng isang dayo sa Baguio City. Driver ng pick-up na nang hit and run sa isang taxi na kilala na, karagdagang kaso isasampa. Dating pulis na suspect sa hit and run timbog matapos ma-corner ng mga pulis. Bitak sa Lion's Head, pinangangambahan ng mga residente at turista. Top 7 passers sa May 2023 CPA licensure examination, inialay ang tagumpay sa kanyang lolo. At John Wick ng Baguio City, nais ipakilala ang kultura ng Cordillera. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nagdala ng takot sa mga residente at ilang turista ang isang dayo sa Baguio City matapos itong manaksak ng ilang katao sa daan at sa isang hotel sa lungsod. Narito ang report. Sa Manila. Ayan, pumunta ko lang sila dito at willing naman ako dito magpabara sa kanila kung gusto nila. Ito ang mensahe ng 22 anyos na binata sa 6 na kataong kanyang sinaksak gamit ang ice pick sa kanyang isinagawang stabbing spree kagabi sa Baguio City. Sa kung ano ang dahilan, ngiti lamang ang kanyang isinagot. Sa investigasyon ng BCPO, nagsimula ang naturang stabbing spree sa Sunshine Park kung saan 2 ang nasaksak. 2 rin ang kanyang nasaksak sa Governor Park Road at pagkatapos ay dumiretso sa isang hotel kung saan nasaksak pa ang 2 biktima. Agad namang nagkasa ng operasyon ang mga pulis para mahuli ang binata na umano'y taga Sorsogon. Nahuli naman po yung suspect at initially, base sa investigation ng ating investigador, meron po tayong mga identified victims, which is karamihan po naman sa kanila is puro minor yung sugat nila. May isa lang po sa kanila na under observation pa po sa hospital. So sa initial na investigation is basta-basta na lang po sumaksak kung sino pong makasalubong niya. Ngayong umaga, dali-dali nang umuwi at hindi na tinapos ni Nanay Medelina ang kanilang seminar sa naturang hotel dahil sa takot na nararamdaman. Isa kasi siya sa mga naka-check-in kagabi sa hotel. Natruma kami talaga. Nandito kami sa sa ibabaw. Natakot na. Iniisip ko yung taong nakita namin na nakapusas na, nahuli na. Hindi rin daw malilimutan ng isa pang bisita na si Ace ang insidente. Sa municipality of Calasiao, 4 o 5 ang naatake sa syempre yung emotional depressed na nila natakot at doon sa mismo function hall ng Crown Legas, maraming mga nangyari na hindi nila maraming umiiyak, marami nagkaroon ng anxiety dahil sa seminar na ito. But anyway, syempre we are praying and hoping na ma-overcome nila yung anxiety na naganap kagabi. As per observation naman sa tao nung ginagawa yung negotiation is parang may problema siya. He's undergoing a parang a mental condition that is lead to the ginawa niya na
pangyayari, yung stabbing. Nasa lock-up cell ng Baguio City Police Office Station 5 ang suspect. Kakasuhan siya ng multiple frustrated homicide o serious physical injuries. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dumiretso naman sa bangin sa kahabaan ng South Drive, Baguio City ang isang SUV matapos itong mawalan ng kontrol. Magbabalita Charles Limon. Sa banging ito sa kahabaan ng South Drive, Baguio City, bumaligtad ang SUV na ito. Nangyari ito kaninang alas 4:30 ng madaling araw. Na ano lang po dyan sa loose control. Na loose control lang po. Hindi naman po kami Ayon sa Baguio City Police Office Station 3, nawalan ng kontrol ang driver. Accidentally nga talaga na lose control na according to the investigator tipang gabi. Na lost control lang di kurbaan sa nagdiretso ikay. Sa lakas ng pagbangga, lumusot ito sa bakod at tumama sa puno. Dito unang tumama yung SUV kaninang alas 4:30 ng madaling araw bago ito dumiretso sa kabilang lane at mahulog sa bangin. Kung mapapansin nyo yung lakas ng impact, nasira yung gutter ng kalsadang ito. 6 na katao ang sakay ng SUV at wala namang galos na natamo ang mga ito. From Nevada Rotunda punta ng dito yung Buklaw Road, Sentosa. Dagdag pa ng PNP, galing umano sa night market ang mga biktima at pauwi na sila sa Ambuklaw Road nang mangyari ang aksidente. Hindi naman nakainom ang driver. Tumanggi namang magpakilala ang driver. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ikinababahala ng ilang turista at mga negosyante sa Baguio City ang nakitang mga bitak sa pamosong Lion's Head ng Baguio. Agarang aksyon hiniling. Magbabalik sa report Charles Limon. Sabik muling magbakasyon sa Baguio City ang balikbayan na si Sheila. Isa sa mga pinasyalan nito ang pamosong Lion's Head. So this is my first time after 40 years and it's a beautiful place. Si Jenny Claire naman, mula Pangasinan, hindi sinayang ang pagkakataong magpakuha ng litrato sa pasyalan. Hindi nga makakadiretso yung sasakyan pero pinili namin pumunta dito kasi para masulit namin yung pagpuntang Baguio. Hindi ka makakapuntang Baguio pag hindi mo nakita ito. Sa pagdagsa ng mga turista, kapansin-pansin ang malaking bitak sa rebulto. Ayon sa residenteng Sinoli, matagal na raw ito. Dati-dati na yan, nung lindol pa yan. Parang nire-rituki lang pag lumuluwan. Parang lumalaki. Parang tumatagilid nga yung leon eh. Hindi rin daw ito bago ayon kay Erickson na saksi noong tumama ang magnitude 7.8 na lindol noong Hulyo noong nakarang taon. Wala, gumalon lang konti Umuga lang? Umuga lang. Pero dati na yung mga crack na yan. Matagal na po yung ganyan. Matagal na yan? Napansin na nung ngayong nag-vlog ata yun eh. Napansin niya, sabi niya, nung nagkalindol, bumitak daw. Hindi naman sir. Ayon sa District Governor at miyembro ng Lions Club host ng Northern Luzon na si Councilor Elmer Datuin, normal lamang daw ito. Appear yung cracks every now and then. Wala naman yung planong massive renovation and to change yung mukha niya. It's just the paint ang nagbabago lang. Pero napapanahon na ring solusyonan ito. There was already an agreement among the members of the Baguio City Host that we will repair it immediately. In fact, I was talking to past Governor Peter Go of the Baguio City Host that he will be buying an epoxy material to plug the crack in that lion's structure. Hindi naman daw ito mapanganib sa mga turistang bumibisita sa pasyalan. Wala naman silang balak na isara ito at nakatakdang ayusin ang bitak sa susunod na linggo. Taong 1968, sinimulang itayo ang Lion's Head ng mga miyembro ng Lions Club at natapos ito taong 1972.
Isinailalim ito sa restoration taong 1990 matapos masira ang ilang parte nito sa pagyanig ng magnitude 7.7 na lindol o mas kilala bilang 1990 killer earthquake. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dumako naman tayo sa probinsya ng Pampanga. Aabot sa 10,000 Filipino at English books ang ipinamahagi sa kanilang mga elementary schools. Magbabalita Gracie Rutao. Pampanga 2nd District Board Member Maylene Pineda Cayabyab kasama ang ilang pang board members sa lalawigan ang pamamahagi ng mga reading books sa mga estudyante sa pampublikong paaralan sa lalawigan ng Pampanga ngayong Martes ng umaga. Bilang Vice Chair po ng Education, nalaman po natin na meron po mga reading materials na hindi po sapat ang bilang para po sa ating mga eskwelahan, sa bilang po ng ating mga estudyante. At hindi po ito kaya ng ating pondo, kaya naisipan po namin sa pamilya Pineda na mag-reproduce po ng kopya nitong mga libro na kanila pong ginagamit. Nasa 10,000 kopya ng libro na hinati sa 2 bersyon na Ingles at Tagalog ang ipapamahagi sa higit 400 pampublikong paaralan sa elementarya sa buong lalawigan. Ang gagamit po nito yung mga kinder at karamihan po sa ating mga grade 1 students and grade 2 students daw po. Ayon sa Schools Division Office ng Department of Education sa Pampanga, napakalaking tulong ng mga ipapamahaging libro, lalo na't lumalaki ang tinatawag na learning gap ng mga bata, bunsod ng pandemya, kung saan naging modular ang mode of teaching and learning. Base sa website na teachertrainingasia.com, ang learning gaps ay ang tawag sa agwat o pagkakaiba sa pagitan ng inaasahang matututunan ng isang mag-aaral sa isang tiyak na antas ng baitang at kung ano ang natututunan nila sa katotohanan hanggang sa antas na iyon. So sa grade 1 po, dapat nakabasa na po ang ating mga anak. Pero sa kasalukuyan po, kung titignan natin ang grade levels ng ating mga bata, may mga nakapagbabasa pero hindi po tama doon sa grade level kung nasaan sila. Dahil po sa pandemic, ma'am, so makikita natin yung competency natin is at least 2 grade levels behind. Kaya tayo po ay maraming hinahabol nang sa gayon, we ensure that we are teaching our learners at the right level. Na tubig, tumutulong siya sa gawain sa bahay. Kinabukasan, habang naglalakad bilang pangwakas, nagpasample pa ng storytelling na talaga namang kinagiliwan ng mga bata. Thank you po! Umaasa ang mga lokal na nanunungkulan na sa pamimigay ng mga libro, magiging mas maganda ang pagtuturo ng mga guro dahil may magagamit silang karagdagang material para patuloy din na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon ang mga pampublikong paaralan sa kabila man ng umiiral pa rin na pandemya. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Tila may tagapagligtas naman ngayon sa Baguio City sa mga talamak na insidente at kaganapan sa lungsod. Sikat na sikat kasi ngayon sa social media at mga turista ang tinaguriang John Wick ng Baguio City. Pero bukod sa pagbibigay ng saya, nais din daw niyang mas ipakilala ang kultura ng mga Cordilleran. Mas kilalanin pa natin siya sa kwento. Sa muka at tindig pa lang, pamilyar na ang karakter na ito. Siya si Randy Jojot mula Baguio City o mas kilala bilang John Wick. Hindi ko naman ito parang pinangarap or plinano, no? Yun nga, parang na-curious lang talaga ako kasi meron na akong balbas Meron akong balbas. So, kapag nakakakita kasi ako dati, even especially online, makikita mo yung itsura ng mga foreign na lalaki. Maliban sa pagiging impersonator, isa rin siyang volunteer resource person ng DSWD Cordillera. At least meron kami na nagbo-volunteer para nang sa ganon, na pumunta dun sa mga barangay na kinakailangan na puntahan. At ang maganda naman doon, very supportive naman yung ating gobyerno para
tulungan tayo doon sa mga schedule na dapat nating puntahan. Aniya, isang profesyon daw ang pag-i-impersonate. Madalas siyang makita sa Session Road at iba pang aktibidad sa lungsod. Nga rin yung ipinagpapasalamat ko sa City of Baguio na napaka-supportive nila when it comes to the community na para maipakita nila yung kanilang mga creativity ng bawat kabataan. Wherein malaking tulong yun para makaiwas sila sa kahit anuman na mas nakakasama sa kanilang kinabukasan. Bagamat sikat na siya, hindi pa rin ito nakakalimot sa kanyang kulturang pinagmulan. Gawa niya yung kanyang trabaho para sa kanyang pamilya. At si John Wick naman ay nandito lang para magbigay ng kasiyahan sa mga taong natutuwa doon po sa ginagawa natin. And I hope na magbigay din po tayo ng pride dito sa atin sa Cordillera. Todo suporta naman ang kanyang anak at asawa sa pagbibigay saya at inspirasyon sa lahat. Jason Andaya para sa Luzon Headlines. Susunod, driver ng pick-up na bumangga sa taxi at saka tinakbuhan na kilala na. Karagdagang kaso isasampa. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Laging tumutok sa mga programa ng RNG Luzon. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Hit and run pa rin tayo. Nalaman na ang pagkakakilanlan ng driver ng pick-up na suspect sa pag-hit and run sa isang taxi noong nakaraang linggo. At isa pang insidente ng hit and run ang muling naitala. Ang update sa report. Isang linggo nang hindi nakakabiyahe ang taxi driver na si Jordan, makamit lang ang hustisya sa ginawang pag-hit and run sa kanyang minamanehong taxi ng isang pick-up noong nakaraang linggo. Para bigyan na naman natin ng leksyon yung ginawa niya dahil hindi naman basta-basta yung ginawa niyang ito eh. Ang batas kasi hindi lang naman sa kwan eh. Kumbaga yung patas naman ang alam ko. Mas porsigido pa siyang ituloy ang kaso dahil sa natatanggap na suporta. Yun, nagpapasalamat ako dahil ang daming sumusuporta, nagme-message na ganito. Maraming salamat sa mga suporta nila. Ngayong araw, isang panibagong kaso ang kanyang isinampa sa driver ng pick-up. The complainant, nagpursue yung kaso. So kanina, sinamahan namin yung complainant to file the case against the suspect.
So ang kaso natin is reckless imprudence resulting to damage to property. Bagamat nakilala na ang suspect, He was already identified, but we cannot divulge because we have to protect also the suspect, his family, and kasi yung social media ngayon medyo masyadong so he has also the right. But he's from Baguio, sir. Yes, yes. hinihikayat pa rin naman nila ang driver ng pick-up na dumulog na sa BCPO. Samantala, isang SUV naman ang nang hit and run din sa isang motorsiklo kahapon sa kahabaan ng Legarda Road. Pansamantala itong tumigil at nakipag-usap sa mga otoridad, pero maya-maya pa ay humarurot na ng takbo. O yun, tatakbo na naman. Takbo na naman siya. Hinarang ito ng mga otoridad at kinailangan pang banggain ng mobil ng pulis para tumigil. Ay! 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 Tsaka lamang din ito napahinto nang tutukan na ng baril ng mga pulis. Oh my gosh! 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 We have to respect the judgment call of all our officers because we have no information of who is inside the vehicle. So the police have to make sure that they have to protect themselves because we do not know if the person inside is armed and dangerous, and that's what we are trained for. Hindi pa naman pinangalanan ang suspect na isa raw retiradong pulis ayon sa PNP. Kakasuhan siya ng reckless imprudence resulting to damage to property, grave threat, driving under influence of liquor, at resisting arrest. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Batiin naman natin ang mga nasa LGBT community ng Happy Pride Month ngayong Hunyo. Alam nyo ba na sa Ilocos Region, idinaan ang paggunita nito sa isang HIV awareness campaign? May kwento si Lynette Iris Pare. Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hunyo ang Pride Month. Ito'y para sa lumalaking bilang ng mga miyembro ng LGBTQIA. Katunayan, sa pag-aaral ng Ipsos, isang multinational market research and consulting firm, parami ang mga miyembro ng Generation Z na kabilang sa LGBTQIA. It's because the Gen Zs are more accepting, open, more kung open yung pag-discuss nila regarding sexuality, and mas nagiging inclusive because of the rapid exchange of information, cultural transfer, and even yung yung pakikipaghalubilo ng one social group to another. Kasabay ng paggunita ng Pride Month ay ang pagsusulong ng HIV awareness. Kaya si Ronald hindi nahiyang ikwento kung paano nito nalaman na positibo siya sa HIV taong 2020. Zero na yung heartbeat, zero na yung oxygen. So, hindi na ako nagdalawang isip. So, tanong sa akin ng isang nurse, Sir, possible na medyo malapit based dun sa clinical abstract mo? Pwede po ba kayo mag-undergo for HIV testing? Then, sabi ko doon sa nurse, go na. Ilaban na natin. So, after a couple of hours lang yata, lumabas yung result. February 14 yun. Hindi ko siya makakalimutan. Then, February 14, that's the time that I was diagnosed with HIV. Ginamit nito ang kanyang boses upang tulungan ang mga kapwa HIV positive sa Ilocos Region na magtayo ng HIV support group. Lalo pa ngayon, since inopen ko na yung status ko sa community, mas nakakakuha ako ng magandang support system coming from my community. And yun yung bagay siguro nagpapalakas sa akin at nagbibigay ng motivation sa akin para lang ilaban at mabigay yung serbisyo na para sa bawat PLHIV.
Sa datos, mula 1984 hanggang April 2023 ay 115,248 ang bilang ng mga HIV sa Pilipinas. Ang dating 2 hanggang 4 na average HIV cases kada buwan noong 1984 ay umakyat na sa 50 HIV cases kada buwan nitong April 2023. Sa Ilocos Region, 2,886 HIV cases na ang naitala mula 1984 hanggang March 2023. So once na may HIV infection ka, hindi po ibig sabihin na mamamatay ka na po. So ibig sabihin lang po nun may infection sa dugo mo at kailangan mong mag-treatment upang hindi humantong sa AIDS. Katuwang naman ng mga HIV patients ang mga HIV treatment hubs na matatagpuan sa iba't ibang pagamutan sa rehiyon. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Happy Pride Month muli sa ating mga nasa LGBTQ community. At usapang Pride pa rin. Bumibida naman ngayon sa iba't ibang mga bansa ang mga paintings ng isang Cordilleran. Silipin yan sa kwento ni Jason Andaya. Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hunyo ang Pride Month. Ito'y Bata pa lamang si Sharla, hilig na niya ang pagpinta. Nang magpandemya, ito ang napili niyang pagkakitaan. Sumali na rin siya sa mga kompetisyon gaya ng GSIS 2021 National Painting Competition. Dinala rin niya ang talento sa pagpipinta sa Kuala Lumpur, Malaysia. Meron kaming tinatawag na aseo. Parang mini painting siya. Isang contemporary style ng painting. So nagdala kami doon ng mga 1,000 na artworks from Filipinos. Tapos yun yung in-exhibit natin. Hindi naging madali kay Sharla ang kanyang karera. So I had to tell myself na hindi. Basta maging artist lang ako. Period. Yun. Yun yung ako. Of course, yung mindset kasi natin pag artist na walang pera, maghirap pagtinda, kailangan confident ka, kailangan siguro yung network mo medyo malaki-laki kasi kung pare-pareho lang. Nakatulong din ito sa kanyang mental health. And actually it was a good emotional therapy. Lalo na nung pandemic. Diba? Lahat naman tayo nag-go through some stressful times. Sa akin yun yung nakatulong. Nakafocus ako, tapos kahit na ang dami kong na-feel, and binuhos ko lang dun sa isang piece. Payo niya sa mga kapwa artist, kahit wala mang pera sa pagsisimula ng inyong hilig, huwag matakot at ipagpatuloy lamang ito. Jason Andaya para sa Luzon Headlines. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa religious feelings sa Ikaw at ang Batas. Again, last week, nabalitaan nyo siguro yung pari na hinuli ng police dahil siya ay may warrant of arrest because of a case filed by former COMELEC Commissioner and former Sandigan Bayan Justice Demetrio. At ito yung si Father Cabading ng Lipa, Batangas. And the priest was arrested because he was charged with violation of Article 133 of the Revised Penal Code. And under this provision, if any person who in a place devoted to religious worship or during a religious ceremony performs any act notoriously offensive to the feelings of the faithful, may face up to 6 years in prison if found guilty. So, ito yung tinatawag na article on religious feelings. Pag ikaw ay nagsalita, ikaw ay gumawa ng isang aksyon na ang akala, ang perception ng isang faithful ay offensive sa kanilang relihiyon, then pwede kang ma-charge under Article 133 of the Revised Penal Code. Ano yung pinagawayan nung pari at saka ni former justice? Si former justice ay isang devotee
ng Mary Mediatrix of Grace. At ito ay isang apparition. Sinasabi niya nagkaroon ng apparition sa lipa. At because of this apparition, ang mga devotees ng Mother Mary thought na ito ay ma-recognize ng Vatican. Unfortunately, during his social media program, si Father nagsabi na demonic. No? Medyo demonic yung mga beliefs ng mga devotees na ito. And ang feeling ni former Justice Demetrio is offensive to the religious feelings of the Catholic faithful who are devotees of Marian. And because of this, feeling niya na-offend yung kanyang religious beliefs and nag-file siya ng kaso against Father Cabading. Of course, yung mga doktrina ng Catholic Church walang pakialam ang state dito, but because there was a violation of law, kailangan kilanin ng ating mga korte yung kaso na i-file. And it's up to the priest to come out with the defense that he did not intend to violate Article 133. And in fact, he can also say na nung sinabi niya yun, hindi naman ongoing yung religious ceremony or hindi naman ongoing yung religious worship, so he cannot be liable under Article 133 of the Revised Penal Code. Susunod, top 7 passers sa May 2023 CPA licensure examination, iniaalay ang tagumpay sa kanyang lolo. Kung bakit, abangan. Sa milky ng batang 90s, laran natin ang itrahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Inspirasyon ng top 7 passer sa katatapos na Certified Public Accountant Licensure Examination ang kanyang lolo na may sakit. Kung bakit, alamin sa kwento ni Lynette Iris Pai. Balak ni Neftali na mag-abogado, kaya pinasok niya ang kursong accountancy bilang pre-law. My best friend said mag-accountancy daw siya, so I never know accountancy until siguro mga 3rd year high school po, ganun. Sabi ko, sige, CPA lawyer na lang. Sige, try natin yan. Ganun po. Tubong Alaminos City, Pangasinan si Neftali. Nagtapos siya sa pag-aaral taong 2022 sa St. Louis University, Baguio City. Inspirasyon niya sa pag-aaral ang kanyang lolo Raimundo na na-diagnose taong 2019 sa sakit na chronic kidney disease. First pre-boards, the day before, na-hospitalize po yung grandpa ko. So, akala po namin is parang mawawala na siya, ganon. During that time, mas critical po.
like compared last year kasi parang pabalik-balik po. Naudlot ang kanyang pagkuha ng board exam Oktubre noong nakaraang taon dahil sa kondisyon ng kanyang lolo. Maliban sa pagre-review, nakabantay rin siya sa kalagayan ng kanyang lolo. Talagang pure online lang po. Dito lang sa bahay. It tested my discipline po talaga kasi no one can see you, kung ano ginagawa mo, ganyan. And parang, di ba po, unlike sa face-to-face, parang nahihiya ka kasi makikita ka ng prof kung ano ginagawa mo. At nung nakaraang buwan, kumuha na siya ng Certified Public Accountant Licensure Examination. Noong nakaraang linggo, sinalubong siya ng magandang balita. Hinirang kasi siyang top 7 passer sa nasabing pagsusulit. Glory to God na naabutan naman po ng grandpa ko until now. Is alive and kicking pa naman po. And yun, that's why, yun po yung pinagdadasal ko na sana maabutan niya pa na maging CPA ako since ako po yung first na CPA sa family namin. Balak muna ni Neftali na magtrabaho bago muling mag-aral ng abogasiya. Isa siya sa 2,239 na pumasa sa board exam mula sa higit na 7,000 kumuha ng pagsusulit. Top 1 naman sa board exam ang tubong Baguio City na si Alexander Bandiola Jr. na may percentage rating na 89.50%. Nagtapos naman siya sa University of the Cordilleras taong 2020. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.